Hi guys, Milab Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay? So, we will start po with Taurus. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Taurus sa mga susunod na mga araw? Okay. So, magiging protective kayo dito sa sarili nyo sa mga susunod na mga araw. Maaaring naloko kayo or may nagsinungaling sa inyo, may naglihim sa inyo, ganyan. Basta merong gumawa ng hindi tama sa inyo. And you want justice. You want the truth. You want na gawin sa'yo yung tama. Or parang iiral dito yung pride mo eh. Kasi alam mo na mali nga yung ginawa niya, nasaktan ka niya, hindi mo deserve yun, kaya protektahan mo yung self mo. At parang itataas mo yung pride mo. Okay? And then we have here the Knight of Wands, the Page of Swords, the Hermit, and we have here the Star. And dahil dyan, pwedeng mag-reach out sa'yo itong tao na ito na nangloko sa'yo. Lalong-lalo na kung ito ay air sign, Taurus, Virgo, air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay? So, pwede yan mag-reach out sa'yo, maging aggressive siya, na suyuin ka, ganon. Pero, parang hindi ko maramdaman yung emotion from this person. Parang paaasahin ka lang nitong tao na ito. Pwede kasi na nalulungkot lang siya. Kaya siya biglang magre-reach out muli sa'yo. Or pwedeng nang titrip lang na naman, walang magawa sa buhay niya. Kaya naisipan niya na mag-message sa'yo. At dahil dyan, pwede ka nga mabuhayan na naman ng loob at umasa na naman sa tao na ito. And then we have the Ace of Wands, the Ace of Cups, and the Three of Coins. At dahil dyan, malaki yung chance na makipag-ayos ka sa kanya at magkabalikan kayong dalawa. Ten of Swords, Queen of Swords. Fortunately naman, pwedeng whatever problems na meron kayo before, pwede ito na mag-end. Pwede ninyo ito na maresolba. Okay? Lalo na siguro kung i-assert mo yung sarili mo or ipaparamdam mo talaga sa kanya, ipapaunawa mo sa kanya na yung mga gusto mo na mangyari. Okay? And then we have here the Eight of Cups. Pero ayun, somehow, kahit na mawala yung problem ninyo, kahit na maayos yung problema, parang makakaramdam ka pa rin dito ng discontentment. Parang something is missing pa din. As I have said kanina, hindi ko maramdaman yung emotion from this person. And maybe mararamdaman mo rin yun. Na kahit na ipakita niya sa'yo yung effort niya or ipakita niya sa'yo na wala na siyang ginagawa na kalokohan, parang hindi ka masaya. Hindi ka kontento. Na parang may kulang nga na hindi mo ito maipaliwanag. Okay? Na maybe yun yung kailangan mo na bigyang linaw. Okay? Na kasi baka mamaya naghahanap ka ng kaligayahan sa lugar na wala naman pala doon.
Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Taurus. Para sa mga Virgo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Virgo sa mga susunod na mga araw? We have here the Two of Coins, the Seven of Coins, the Tower, and we have here the Five of Swords. Okay, sa mga susunod na mga araw, parang hindi ko alam kung magkakaproblema ba or nagkaproblema na. Merong nagsinungaling sa inyo. Pwede malalaman mo nga na nagsinungaling sa iyo itong tao na to. Kaya magkakagulo kayong dalawa. Okay? Ngayon kung past naman na yon, pwedeng mas magiging patient ka dito sa tao na ito. Pwedeng mas magiging how you say it, yung bago ka makipag-away, parang titimbangin mo muna ng maigi kung worth it ba na pag-awayan pa yung bagay na yon. Or kung totoo ba yung mga pinagsasabi sa'yo nitong tao na to. So, hindi ka parang magiging padalos-dalos sa iyong mga gagawin. Okay? And then we have here the Four of Swords. So, parang mas magiging chill ka sa mga susunod na mga araw. Maybe ayaw mong ma-stress siguro about it. Parang, ayaw mo nang problemahin. We have here the Fool. Relax. Four of Swords. So, kahit sabihin natin may mga problema, alam mo nagsisinungaling, parang ayaw mo na lang sigurong bigyan pansin, ayaw mo na lang problemahin pa, ganyan. Maybe sinasabi mo sa self mo na antay-antay lang ako, marirealize niya rin yan, maayos nito, ganun, okay? And then we have here the Four of Coins, the Three of Swords, the Two of Wands. Ang disadvantage lang nun is maybe may pain pa rin eh. Pero sinusuppress mo yung pain na yun. Somehow, nag-hold ka pa rin ng grudge within you. Na maybe sa kaka-hold mo ng grudge na yon, naiipon na lang sa loob-loob mo hanggang sa dumating yung panahon na parang sasabog ka na lang bigla. Okay? Kasi parang inaano mo sinasabi mo nga sa self mo na okay lang yan, wag ko na lang pansinin, wag ko na lang problemahin, kinikim-kim mo na lang, sineset aside mo na lang, hanggang sa dumating ka sa punto na too much already. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune and the World. Ayun nga, sinabi ko na biglang magbago. Yung pagbigay mo ng yung hindi mo pagbigay ng pansin or yung pagkikimkim mo biglang mag-iiba, biglang sasabog ka. And we have here the World card na maybe this will trigger finally yung can be the end of the relationship, okay? And then we have here, the Eight of Swords. Kasi, parang natrap ka na sa isang situation na gustong-gusto mo nang umalis, sumabog, pero pinipigilan mo yung sarili mo, pero alam mo sa self mo na hindi ka dapat nandun
na alam mo na kaya mo namang umalis. Or, ayun nga, pinipigilan mo yung emotions mo. Gusto mong sabihin pero hindi mo ginagawa para lang kumbaga maging peaceful. Ayaw mo ng away. Pero alam mo sa sarili mo na you really need to say it. So you feel tied. Para kang nakatali sa isang situation na darating ka na lang sa point na magpupumiglas ka, naaalis, or sasabog ka na lang. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Virgo. Para sa mga Capricorn, okay, let's see, ano kayong posibleng pagdaraanan ng mga Capricorn sa mga susunod na mga araw. We have here the Page of Wands, the Ten of Swords, the Queen of Cups, and the Eight of Cups. Okay, so base sa mga barahan na to, may chance na merong makikipag-communicate sa inyo na fire sign, Aries, Leo, Sag, or it can be somebody na immature or mas bata sa inyo. Yung intention niya na pakikipag-communicate sa inyo ay para wakasan kung ano man yung naging problema ninyong dalawa. Ngayon, pwedeng mahal mo pa itong tao na to or may feelings ka pa para sa kanya. Pero sobrang na-disappoint ka kasi sa kanya and somehow hindi ka naging masaya nga. Okay, na pwedeng alam mo na hindi mo na mahahanap sa tao na ito kung ano yung gusto mo. So there is a chance na kapag nag-reach out sa'yo itong tao na ito ay lalayuan mo siya or iiwasan. Okay? And then we have here the Five of Cups, the Six of Coins, the Wheel of Fortune, and then the Moon. So may chance na nagsisisi ngayon itong tao na ito. Kaya parang handa siya dito na ibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. Na parang handa siya na baguhin yung mga bagay-bagay between the two of you. Pero ikaw, parang confused ka pa rin dito Hindi ka sure sa kanya. Kasi nga, na-disappoint ka, hindi ka naging masaya sa kanya. So ngayon, nalilito ka kung tatanggapin mo ba siya or kung talaga bang magbabago ang mga bagay-bagay between the two of you. And then we have here the Six of Cups, the Queen of Wands, and the Ten of Cups. Pero darating ka sa point na somehow siguro merong gagawin yung person na yon, maibibigay niya nga siguro sa'yo kung ano yung gusto mo, pangangailangan mo. So magiging confident ka somehow, kaya ka makikipag-areglo or makikipagbalikan sa kanya. And pwedeng for those first weeks or months, maging masaya nga kayo. Okay? And then we have here the Knight of Cups and the Nine of Swords. So, patuloy siya dito na gagawa ng aksyon to make you feel na mahal ka niya. Para lang kumbaga, hindi ka mag-overthink or para lang maging kalmado ka. Okay? And then we have here the Chariot. So, fortunately, pwedeng maging maganda yung daloy ng relationship ninyo, pwedeng maging parang magkaroon ng progress ito. Okay? So, depende na lang siguro kung paano ninyo masusolusyonan yung naging problema ninyo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Capricorn.